Hindi naman talaga kailangan ng mas malaking sasakyan kung ang ginagamit mo ay sapat para sa buong pamilya, lalo na kung may kasamang cargo space na kayang magdala ng mga gamit sa araw-araw. Ang tunay na mahalaga ay praktikalidad, kaginhawaan at reliability saan ka man dalhin ng biyahe mo. Ang sasakyang ganito ang hinahanap ng maraming Pilipino ngayon. Isang compact na minivan na sulit, matipid at matibay na hindi lang pambahay o pampalengke, kundi pwede ring pang out of town, pang trabaho o kahit pang light adventure. Kaya naman sa video na ito ay tatalakayin natin ang bagong sasakyan mula sa Mitsubishi. Isang minivan na kamakailan lang inilunsad at siguradong tatak puso ng mga mahihilig sa practical at stylish na kotse. Ang abot kayang presyo nito ay alamin natin kasama ng specs and features. Pero bago yun, syempre kung bago ka pa lamang po dito sa akin channel, baka naman kaibigan po tumang click sa subscribe button pati na ang notification bell para naman update lagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Nakita ka na ba ng isang sasakyan na may boxy look na disenyo na hindi lang pambihira sa itsura kundi practical gamitin saan ka man magpunta? Isang kotse na pwede mong idaan sa makikitid na iskinita sa syudad pero kayang sumabak din sa off-road trail adventure ng walang alinlangan. Hindi na kailangan pang maghanap dahil inilabas na ng Mitsubishi ang kanilang pinakabagong sasakyan na isang minivan na may boxy look at SUV type na datingan, ang Mitsubishi Delica Mini. Isang bagong Japanese car model na may presyong abot kaya at disenyong kapansin-pansin. Ginawa ito para sa mga taong naghahanap ng isang sasakyan na may pinagsamang comfort, kakayahan at tibay sa isang compact na body. Itong bagong sasakyan na madadala mo at paggagamit sa kahit saan, mula trabaho sa lungsod hanggang sa bakasyon, maging sa camping sa bundok. Ito ay isang super height wagon keycar, isang uri ng Japanese keycar na may taas na kapareho ng maliit na van, na idinisenyo bilang isang mas compact na bersyon ng mas malaking Delica D5. Itong Delica Mini ay may boxy at pataas na postura. Humigit kumulang sa 3,395mm ang haba nito at 1,475mm naman ang lapad. At may 1,830mm naman ang taas na nagbibigay ng malawak na legroom at mataas na bubong na malinaw sa labas at komportableng cabin sa loob. Sa harapan makikita ang dynamic shield na front grille nito na may 3 dimensyon at malaking volume para mas maipakita ang tibay at proteksyon. Ang main headlights ay may semi-circular LED daytime running lights na nagdaragdag ng karakter at friendly personality nito. Nilagyan rin ito ng built-in skid plate sa harap at likod na naka-aluminum finish pa na nagbibigay proteksyon sa engine at ilang mga under chassis component. Naka-glossy black ang mga wheel arcs at mga side cladding sa buong paligid upang maiwasan ang gasgas at dagdag din sa off-road aesthetics nito, kaya mukhang rugged patingnan. Itong minivan ay nilagyan rin ng malalaking alloy wheels na may 40 to 15 inch na sukat depende sa variant. May 5 pintuan ng Mitsubishi Delica Mini at kapansin-pansin ang kakaibang disenyo sa likurang bahagi nito. Isa sa mga standout features ay ang L-shaped LED tail lamps at horizontal rear bumper reflector na hindi lamang nagbibigay ng modernong itsura dito kundi tumutulong din para mapabuti ang visibility nito sa gabi o sa mas mahahamog na kondisyon. Itong minivan ay pinagawa sa Mitsubishi factory sa Japan na may layuning makuha ang iconic na estilo ng Delica van pero may mas maliit na sukat na gaya ng mga keycar. At isa sa mga pangunahing highlight ng sasakyan na ito ay ang power sliding door. May sensor ito na tumutugon kapag itinapat mo ang iyong paa sa ilalim ng pintuan. Kusang bumubukas ito na sobrang kapaki-pakinabang kapag marami kang dala. Isang practical at tech-forward na features na bihira sa ganitong maliliit na sasakyan. Pagpasok mo sa loob, sasalubong sa iyo ang isang multifunctional steering wheel na may kasamang audio controls, cruise control at MI pilot system switches. Idinisenyo ito para sa mas madaling kontrolin ng driver ang mga pangunahing function ng sasakyan nang hindi inaalis ang kamay sa manubela, kaya mas ligtas at mas komportable ang pagmamaneho. May kataasan din ang roof design nito o yung kisame, kaya kahit compact ay hindi masikip kahit sa mas matatangkad na pasahero. Ang rear seats ay adjustable sliding up to 320mm at pwedeng i-fold flat para maging maluwag na cargo space. Water repellent din ang mga seat cover na tamang-tama para sa mga pamilyang may bata o mahilig sa outdoor activities. Flat floor din ang design nito. Walang gitnang bukol o humps, kaya madaling gumalaw sa loob lalo na para sa mga bata o matatanda. At bukod sa sensor function, maaari ring buksan ang mga pintuan nito gamit ang remote key o dashboard switch. May 4 na seating capacity at isang maluwag na rear cargo space para sa mga bagahe gamit na malalaki at kung ano-ano pa. Ang mga seats nito ay di-adjustable at foldable na rin. Nakatela pa ang cover pero maganda na rin dahil ito ay waterproof.
At sa front dash naman ay mayroong makikitang 10-inch display infotainment system kasama ang iba pang sistema at libangan gaya ng mga connectivity sa cellphone. May Apple CarPlay at Android Auto. May auxiliary input at USB port at charging system. At mayroon din mga magagandang klase ng speaker para naman sa magandang audio sounds. At syempre, hindi magiging kumpleto ang pagiging convenient nito kung wala ang air ventilator na labasan ng aircon na may kasamang adjustan para sa komportableng pagsakay. Nilagyan din ito ng mga console pocket at may mga charger na rin sa mga gilid ng upuan ng passenger seats. May mga bottle and cup holder, mini foldable table at marami pang iba. Kaya naman kahit ganito kaliit itong modelo ay sobrang makakasulit ka talaga. Dahil para ka na ring nakabili ng isang maliit na bahay na pwede mong dalhin kahit saan. Speaking naman sa bagay na yan, ito rin ang purpose ng modelong ito kasi para talaga ito sa mga taong tinuturing pangalawang tahanan ng labas ng bahay, yung mahilig mag-outing at mag-camping kung saan-saan at mag-trail adventure. Well, sa bagay na yan ay mas magugustuhan mo pa lalo ito dahil itong bagong Mitsubishi Delica Mini ay nilagyan din ng magaganda at mahuhusay na chassis and suspensions para mas ma-enhance ang stability at comfort. Para sa 4-wheel drive na variant, nilagyan ito ng mas malalaking sukat ng gulong at magandang shock absorber with coil spring. Kasama ang magandang klase rin ng steering type na rack and pinion. Dahil dito ay napapanatili ng sasakyan ang magandang pag-andar at magandang pagmamaneho na rin ng driver sa ibabaw ng kalsada. At may absorb ang anumang lakas ng vibration sa pamamagitan ng mga suspensions nito na pinapabuti ang katatagan at kaginhawaan kapag nagmamaneho sa mga hindi sementadong kalsada. Meron din itong grip control at hill descent control system na nagpapalakas ng sense of security. Mga bagong sistema safety features para sa modelong ito. Ang grip control ay magagamit natin sa madudulas na klase ng kalsada para sa mas ligtas na pagmamaneho kung ito man ay maidadaan mo sa kahit anong klase ng lugar. Ito man ay maputik o madulas, ang bawat pag-ikot ng mga gulong ay kinokontrol ng preno upang mas masuportahan ang mahigpit na hawak mo sa manubela kapag naidadaan sa mga ganong klase ng kondisyon. Ang hill descent control system naman ay ang otomatikong nagpapanatili sa mababang bilis ng sasakyan kapag maidadaan mo naman ito sa mga pababang kalsada o yung matatarik na lugar. Para mas masecure ng driver ang pagmamaneho sa mga ganong kondisyon lalo na kung madulas ang pababang kalsada. Bukod pa dyan, itong bagong minivan ay mayroon pang isang advanced safety features na tinatawag na MI Pilot na ang ibig sabihin ay Mitsubishi Intelligent Pilot, isang driver assistant technology at may kasamang active safety technology. Ang MI Pilot ay isang advanced safety features na inilagay ngayon dito sa Delica Mini na nagpapanatili ng kaligtasan gamit ang iba pang mga aspeto para sa mas ligtas na pagmamaneho. Pinapanatili nito ang stable ng biyahe sa maayos na kondisyon na kung saan ay gumagamit din ng same lane driver assistant technology para sa mga highway. Dahil dito kahit siksikan sa daan ay hindi ka mai-stress sa kakaiwas sa mga motorcycle o iba pang mga sasakyan na bigla na lang sumisingit. Ang MI Pilot ay gumagana sa pamamagitan ng mga kamera sa front at isang radar detects distance kung saan mararamdaman nito ang mga makakasalubong mga didikit na sasakyan sa paligid nito sa pamamagitan ng vibration o pagtunog sa mismong driver seats. Kasama rin sa MI Pilot system ang pagkakaroon nito ng Adaptive Cruise Control System o ACC at tumutulong naman sa pagpapanatili ng distansya sa pagitan ng mga kotse kahit pa ang paa ng driver ay hindi na nakaapak pa sa accelerator pedal. Ibig sabihin, susunod lamang ito sa galaw ng mga sasakyan na nasa unahan. Isa pa sa kalakip na sistema ng MI Pilot ay ang LKA o Lane Keeping Assistant na kumukontrol naman sa pagpipiloto o pagmamaneho para mapanatili ang sasakyan sa gitna ng lane. Bukod sa MI Pilot, nabanggit din natin kanina ang Active Safety Technology. Ang Active Safety Technology gaya ng MI Pilot ay suporta din para sa kaligtasan ng mga pasahero at driver ng sasakyan. Ang paglagay ng 8 uri ng function na tumutulong sa pagmamaneho
kabilang ang forward collision mitigation system. Otomatikong nasisense ng radar nito ang mga biglaang humihinto ng sasakyan sa harapan mo, kung saan na i-apply ang automatic braking system o biglaang paghinto nito, para nang sa ganun ay hindi na mauwi pa sa disgrasya o banggaan. Sinamahan pa yan ng emergency assist for fatal misapplication at isang automatic high beam. Ibig sabihin, kapag may mga kasalubong o kinakailangan ng mas maliwanag na daan, automatic na mag-o-on ang pinakamataas na liwanag nito sa gabi o madidilim na kondisyon. Meron din itong traffic sign recognition system na kung saan gamit pa rin ng mga radar ay nasisense ng sistemang ito ang mga signs sa traffic, gaya ng traffic light, pedestrian lane at marami pa. Meron din itong leading car departure notification o LCDNN, isang sasakyan na nagpapaalala kung may mga sasakyan na nakahinto at bigla na lang aandar. At kagaya ng MI Pilot, sinamahan din ito ng lane departure warning. Meron itong driver attention alert at prediction forward collision warning, mga sistema na katutulong at nagpapanatili ng kaligtasan sa mga pasahero. Sinamahan pa ng adaptive LED headlight na para mag-assist sa nighttime driving. Nakakabilib itong mga makabagong safety features na meron itong Delica Mini. Sa pamamagitan kasi nito ay mas mapoprotektahan tayo sa anumang klaseng lugar pagmamaneho o pagsakay. Siyempre, dahil nga isa itong off-roader, meron din itong kasamang traction control system na para naman maiwasan ang anumang pagkadulas pag-ikot ng sasakyan kung sakali mang maidadaan mo ito sa malulubak, matutubig na klase ng kalsada. Sa pamamagitan ng traction control ay napapanatili rin ang stability ng pagdadrive. Para naman sa kabuuang makina, itong Mitsubishi Delica ay pinapagana ng 660 cubic centimeter displacement capacity. May 3 cylinder ang natural aspirated engine nito at may kasamang turbocharge with intercooler system. Kahit anong bilis ng arangkada ay mas naayos ang pagsunog ng gasolina sa pamamagitan ng pinalamig na hangin na nanggagaling sa intercooling system nito. Kaya naman ang combustion chamber ay gumagawa rin ng magandang biyahe o magandang pag-andar ng makina na nagresulta naman ng mas mataas na compression ratio na 12.0 at may bore stroke size na 62.7mm, habang ang automatic transmission type nito na CVT ay gumagawa naman ng maximum output na 52 horsepower sa kada 6,400 RPM at 64 to 100 Nm ng torque. Kaya naman ang average speed na rin na nagagawa nito ay umaabot ng 140 km/h. Not bad na rin para sa isang minivan. Kasi hindi mo naman kailangan ng mabilis, ang kailangan mo ay ang malakas. Ibig sabihin, kahit gaano kadami ang nakasakay dito o may mga karga pa ito, iakyat mo man sa matataas na lugar o dalhin sa mga terrain magugubat na kalsada, ay kakayanin gamit ang mas pinalakas na makina sa mga ganong klase. Para sa kabuang detalye pa, ito ay may 12 daw na pagpipiliang kulay. May 2 klaseng variant ito, isang 2-wheeler drive na variant at isang 4-wheel drive. Para naman sa kabuuang sukat nitong Mitsubishi Delica Mini, pagdating sa haba, ito ay may 3,395mm. Ang buong lapad nito ay 1,475mm at kabuuang taas na 1,830mm. Ang wheelbase size nito ay nasa 2,495mm. May buong bigat ito na 1,030 kg. May 5 pintuan at 4 na upuan. Hindi rin hassle na gamitin lalo na kung papasok ka dito kahit mga siksikan pa, kasi naka-sliding ang rear door nito. Ang paglabas nitong Mitsubishi Delica Mini ay kasabayan din ng ilan pang modelo ng Mitsubishi gaya ng Triton at iba pang mga bagong Mitsubishi car na isusunod na rin nating talakayin dito. Ito ay posible ring dalhin sa Philippine market o baka nandito na nga. Yan ang dapat mong abangan kung nagnanais ka nitong Mitsubishi Delica Mini. Para naman sa kasalukuyang presyo, ito ay nilabas sa bansang Japan pa lamang. Mula sa pinaka-standard variant, ito ay nagkakahalaga ng 687,962 pesos. Mura na yan kung tutuusin. Pero pagdating naman sa pinaka-top variant nito na 4-wheel drive, ito naman ay nagkakahalaga ng 853,000 pesos, 661.38. Isang maututuring na rin na affordable price tag para sa mga specs and features na sobrang dekalidad. Biruin mo magkakaroon ka ng isang 4-wheel drive na car
na pang off-road na rin sa halagang 853,000 pesos na hindi nalalayo sa presyo ng Mitsubishi GLS model. Alright. So hanggang dito na lamang po siguro ng ating video. Kalalabas lang ngayon ng Mitsubishi Triton 2024 model dito sa bansa. Ang bagong pickup truck ng brand. Kasabay nito ay ang pag-launch din ng ilang pang bagong modelo mula sa Japanese automaker. At ang kalalabas lang ding modelo na Mitsubishi Delica Mini. Isang entry ng Mitsubishi sa kanilang minivan segment at nag-aalok ng mas advanced, high perform at safety na pagsakay sa pamamagitan ng mga specs and features na inilagay dito. At yan ang iisa-isay natin ngayon. Konting background lang muna, bali ginawa ang modelong ito sa konsepto ng pagiging dependable at dynamic super K-car, kung saan ay hango naman ang pangalan nito sa mas nakatatandang kapatid na Delica minivan. Pinagsama-sama ang pagkakaroon ng maluwag na interior room at powerful driving. Ang Delica Mini ay mayroong SUV-like styling na kung saan ay may kalakasan na rin tulad ng Delica SUV. Meron ding functional cabin para sa kahit saang gamit, kaya ng pamamasyal at service sa pang-araw-araw. Eksakto ang laki kasi kahit maipit sa traffic ay madali pa ring isingit at dalhin kung saan-saan. Makikita ang pamilyar na external design nito na parang hawig ng Suzuki Every Wagon. Isang minivan din mula sa ibang Japanese brand automaker at isa sa malakas na kakumpetensya nito. Itong Mitsubishi Delica Mini ay mayroong matapang na pangharap na tinatawag na 3-dimensional dynamic shield front fascia design. Inadala ng mga I-shaped LED type headlamp at black front bumper grille na mayroong black boomerang shape sa ibaba. At ang panggilid naman na bahagi nito ay flat lang. Pero may mga built-in na ring cladding at side skirt. Bagay na mas maganda para sa isang minivan na may pang off-road attires. Kasama dyan ang hindi naman ganung kalakihang mga gulong nito na kasing sukat lang ng gulong ng Mitsubishi Mirage G4. Yung sa 2-wheel drive nito. Habang mas malaki naman ng kaunti ang sa 4-wheel drive na variant nito na may sukat na 165 by 60 R15. Naka-tubeless stars at alloy na mags. May 5 pintuan at mayroon ding kakaibang design na panglikod na bahagi nito. Makikita itong L-shaped LED tail lamp at horizontal rear bumper reflector para sa magandang visibility lalo na sa madidilim na kondisyon. Nasinamahan pa ng front and rear bumper skirt para sa addition ng overall looks nito. Bagamat maliit ay napakasulit. Well, masasabi mo na talagang compact, fully set ang design ng external nito. Magawin naman tayo sa interior. Makikita ang napaka-functional interior base nito sa pamamagitan ng isang multifunctional steering wheel na kung saan ay may access sa ibang mga key switch function. Nakatuon para lalong panatilihin ng driver ang maayos na pagmamaneho. Automatic din ang opener ng sliding door na kung saan kailangan mo lang ipadjack ang iyong paa ay automatic na itong magbubukas. Maganda ito lalo na sa mga nagmamadali at sa mga kargang gamit kapag sasampa ng sasakyan. May 4 na seating capacity at isang maluwag na rear cargo space para sa mga bagahe, gamit na malalaki at kung ano-ano pa. Ang mga seats nito ay di-adjustable at foldable na rin. Nakatela pa ang cover pero maganda na rin dahil ito ay waterproof. At sa front dash naman ay mayroong makikitang 10-inch display infotainment system kasama ang iba pang sistema at libangan gaya ng mga connectivity sa cellphone. May Apple CarPlay at Android Auto. May auxiliary input at USB port at charging system. At mayroon din mga magagandang klase ng speaker para naman sa magandang audio sounds. At syempre, hindi magiging kumpleto ang pagiging convenient nito kung wala ang air ventilator na labasan ng aircon na may kasamang adjustan para sa komportableng pagsakay. Nilagyan din ito ng mga console pocket at may mga charger na rin sa mga gilid ng upuan ng passenger seats. May mga bottle and cup holder, mini foldable table at marami pang iba. Kaya naman kahit ganito kaliit itong modelo ay sobrang makakasulit ka talaga. Dahil para ka na ring nakabili ng isang maliit na bahay na pwede mong dalhin kahit saan. Speaking naman sa bagay na yan, ito rin ang purpose ng modelong ito kasi para talaga ito sa mga taong tinuturing pangalawang tahanan ng labas ng bahay. Yung mahilig mag-outing at mag-camping kung saan-saan at mag-trail adventure. Well, sa bagay na yan ay mas magugustuhan mo pa lalo ito dahil itong bagong Mitsubishi Delica Mini
ay nilagyan din ng magaganda at mahuhusay na chassis and suspensions para mas ma-enhance ang stability at comfort. Para sa 4-wheel drive na variant, nilagyan ito ng mas malalaking sukat ng gulong at magandang shock absorber with coil spring, kasama ang magandang klase rin ng steering type na rack and pinion. Dahil dito ay napapanatili ng sasakyan ang magandang pag-andar at magandang pagmamaneho na rin ng driver sa ibabaw ng kalsada. At may absorb ang anumang lakas ng vibration sa pamamagitan ng mga suspensions nito na pinapabuti ang katatagan at kaginhawaan kapag nagmamaneho sa mga hindi sementadong kalsada. Meron din itong grip control at hill descent control system na nagpapalakas ng sense of security. Mga bagong sistema safety features para sa modelong ito. Ang grip control ay magagamit natin sa madudulas na klase ng kalsada para sa mas ligtas na pagmamaneho kung ito man ay maidadaan mo sa kahit anong klase ng lugar. Ito man ay maputik o madulas, ang bawat pag-ikot ng mga gulong ay kinokontrol ng preno upang mas masuportahan ang mahigpit na hawak mo sa manubela kapag naidadaan sa mga ganong klase ng kondisyon. Ang hill descent control system naman ay ang otomatikong nagpapanatili sa mababang bilis ng sasakyan kapag maidadaan mo naman ito sa mga pababang kalsada o yung matatarik na lugar, para mas masecure ng driver ang pagmamaneho sa mga ganong kondisyon, lalo na kung madulas ang pababang kalsada. Bukod pa dyan, itong bagong minivan ay mayroon pang isang advanced safety features na tinatawag na MI Pilot, na ang ibig sabihin ay Mitsubishi Intelligent Pilot, isang driver assistant technology at may kasamang active safety technology. Ang MI Pilot ay isang advanced safety features na inilagay ngayon dito sa Delica Mini na nagpapanatili ng kaligtasan gamit ang iba pang mga aspeto para sa mas ligtas na pagmamaneho. Pinapanatili nito ang stable ng biyahe sa maayos na kondisyon, na kung saan ay gumagamit din ng same lane driver assistant technology para sa mga highway. Dahil dito kahit siksikan sa daan ay hindi ka mai-stress sa kakaiwas sa mga motorcycle o iba pang mga sasakyan na bigla na lang sumisingit. Ang MI Pilot ay gumagana sa pamamagitan ng mga kamera sa front at isang radar detects distance, kung saan mararamdaman nito ang mga makakasalubong mga didikit na sasakyan sa paligid nito sa pamamagitan ng vibration o pagtunog sa mismong driver seats. Kasama rin sa MI Pilot system ang pagkakaroon nito ng Adaptive Cruise Control System o ACC, at tumutulong naman sa pagpapanatili ng distansya sa pagitan ng mga kotse kahit pa ang paa ng driver ay hindi na nakaapak pa sa accelerator pedal. Ibig sabihin, susunod lamang ito sa galaw ng mga sasakyan na nasa unahan. Isa pa sa kalakip na sistema ng MI Pilot ay ang LKA o Lane Keeping Assistant, na kumukontrol naman sa pagpipiloto o pagmamaneho para mapanatili ang sasakyan sa gitna ng lane. Bukod sa MI Pilot, nabanggit din natin kanina ang Active Safety Technology. Ang Active Safety Technology gaya ng MI Pilot ay suporta din para sa kaligtasan ng mga pasahero at driver ng sasakyan. Ang paglagay ng 8 uri ng function na tumutulong sa pagmamaneho, kabilang ang Forward Collision Mitigation System. Otomatikong nasisense ng radar nito ang mga biglaang humihinto ng sasakyan sa harapan mo, kung saan na i-apply ang Automatic Braking System o biglaang paghinto nito, para nang sa ganun ay hindi na mauwi pa sa disgrasya o banggaan. Sinamahan pa yan ng Emergency Assist for Fatal Misapplication at isang Automatic High Beam. Ibig sabihin, kapag may mga kasalubong o kinakailangan ng mas maliwanag na daan, automatic na mag-o-on ang pinakamataas na liwanag nito sa gabi o madidilim na kondisyon. Meron din itong Traffic Sign Recognition System, na kung saan gamit pa rin ng mga radar ay nasisense ng sistemang ito ang mga signs sa traffic, gaya ng traffic light, pedestrian lane at marami pa. Meron din itong Leading Car Departure Notification o LCDNN, isang sasakyan na nagpapaalala kung may mga sasakyan na nakahinto at bigla na lang aandar. At kagaya ng MI Pilot, sinamahan din ito ng Lane Departure Warning. Meron itong Driver Attention Alert at Prediction Forward Collision Warning, mga sistema na katutulong at nagpapanatili ng kaligtasan sa mga pasahero. Sinamahan pa ng Adaptive LED Headlight na para mag-assist sa nighttime driving. Nakakabilib itong mga makabagong safety features na meron itong Delica Mini. Sa pamamagitan kasi nito
ay mas mapoprotektahan tayo sa anumang klaseng lugar pagmamaneho o pagsakay. Siyempre dahil nga isa itong off-roader, meron din itong kasamang traction control system na para naman maiwasan ang anumang pagkadulas pag-ikot ng sasakyan kung sakali mang maidadaan mo ito sa malulubak, matutubig na klase ng kalsada. Sa pamamagitan ng traction control ay napapanatili rin ang stability ng pagdadrive. Para naman sa kabuuang makina, itong Mitsubishi Delica ay pinapagana ng 660 cubic centimeter displacement capacity. May 3 cylinder ang natural aspirated engine nito at may kasamang turbocharge with intercooler system. Kahit anong bilis ng arangkada ay mas naayos ang pagsunog ng gasolina sa pamamagitan ng pinalamig na hangin na nanggagaling sa intercooling system nito. Kaya naman ang combustion chamber ay gumagawa rin ng magandang biyahe o magandang pag-andar ng makina na nagresulta naman ng mas mataas na compression ratio na 12.0 at may bore stroke size na 62.7mm habang ang automatic transmission type nito na CVT ay gumagawa naman ng maximum output na 52 horsepower sa kada 6,400 RPM at 64 to 100 Nm ng torque. Kaya naman ang average speed na rin na nagagawa nito ay umaabot ng 140 km/h. Not bad na rin para sa isang minivan. Kasi hindi mo naman kailangan ng mabilis, ang kailangan mo ay ang malakas. Ibig sabihin kahit gaano kadami ang nakasakay dito o may mga karga pa ito, iakyat mo man sa matataas na lugar o dalhin sa mga terrain magugubat na kalsada, ay kakayanin gamit ang mas pinalakas na makina sa mga ganong klase. Para sa kabuang detalye pa, ito ay may 12 daw na pagpipiliang kulay. May 2 klaseng variant ito, isang 2-wheeler drive na variant at isang 4-wheel drive. Para naman sa kabuuang sukat nitong Mitsubishi Delica Mini, pagdating sa haba, ito ay may 3,395mm. Ang buong lapad nito ay 1,475mm at kabuuang taas na 1,830mm. Ang wheelbase size nito ay nasa 2,495mm. May buong bigat ito na 1,030 kg. May 5 pintuan at 4 na upuan. Hindi rin hassle na gamitin lalo na kung papasok ka dito kahit mga siksikan pa, kasi naka-sliding ang rear door nito. Ang paglabas nitong Mitsubishi Delica Mini ay kasabayan din ng ilan pang modelo ng Mitsubishi gaya ng Triton at iba pang mga bagong Mitsubishi car na isusunod na rin nating talakayin dito. Ito ay posible ring dalhin sa Philippine market o baka nandito na nga. Yan ang dapat mong abangan kung nagnanais ka nitong Mitsubishi Delica Mini. Para naman sa kasalukuyang presyo, ito ay nilabas sa bansang Japan pa lamang. Mula sa pinaka-standard variant, ito ay nagkakahalaga ng 687,962 pesos. Mura na yan kung tutuusin. Pero pagdating naman sa pinaka-top variant nito na 4-wheel drive, ito naman ay nagkakahalaga ng 853,000 pesos, 661.38. Isang